Good morning, Philippines! Sa inyong ating segment na buhay sa ibayong dagat. At kami ang inyong makakasama ngayong umaga, Bombo Laila de Guzman at Bombo Stephanie Ang. At ngayong umaga naman ay muli na naman tayong magkakasama-sama upang tunghayan ang isang napakagandang kwento ng ating tampok na Bombo International News Correspondent sa kanyang pakikipagsapalaran sa ibayong dagat. At ngayong araw naman mga kabombo ay muli na naman tayong magkakasama upang tunghayan ang tampok nating kwento sa oras na ito kung saan ay atin namang masasaksihan ang isang natatanging kwento ng serbisyo, pagsisikap, determinasyon, sakripisyo at katuparan ng isa sa ating Bombo International News Correspondent sa kanyang pakikipagsapalaran bilang isang guro sa bansang Thailand. Subalit bago ang lahat ay matanong lang namin kayo mga kabombo. Sa mundong napupuno ng panganib, pagdududa, panghihinayang, pag-aalinlangan, mga hindi inaasahan, at kawalan ng katiyakan. Para kanino ka nga ba nakikipagsapalaran sa pabago-bagong daluyong ng buhay? Tadhana. Isa marahil sa mga pinaniniwalaan ng marami ang tadhana. Ang layunin at patutunguhan ng isang tao sa kanyang buhay. Para sa iba ang tadhana ay nakatakda sa bato. Isang bagay na tila ba kahit anong pilit nating baguhin ay isa ng napakalaking hamon o hindi naman kaya'y napaka-imposible. Sa iba, hindi nakaukit sa kahit na anong kalatagan ang tadhana. Sabi pa nga nila, you write your own story at nasa ating mga kamay din ang mga desisyong pinipili natin. Ang mga pagbabakasakali na pinipili nating gawin. At gayon na rin ang mga bagay na pinipili nating ipaglaban, mga landas na ating tinatahak at mga daan na ating inuukit ang nagdadala sa atin sa kapalarang tayo ang nagmamaneho. At dahil dito ay hindi hadlang kay Sir Renz Galupo kung gaano na siya katagal sa sinimulan niyang serbisyo o kung gaano man kahirap ang tinahak nitong daan upang makamit lamang ang kaniyang mithiin, ang mabigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang kanyang mga mahal sa buhay. Labing-anim na taon. Ganito nga katagal ang ginugol na panahon ni Sir Renz sa serbisyo bilang isang guro simula pa nang magtapos ito sa kolehiyo nang may degree sa Bachelor of Elementary Education.
Subalit gaya ng kanyang pagnanais sa makaahon sa buhay na kanyang kinamulatan, nagdesisyon itong magsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay at makipagsapalaran na lamang sa ibayong dagat. Hindi alintana ang mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay. Marahil anya ay isang bagay na pamilyar na siya noong siya ay bata pa lamang. Masigasig na ipinagpatuloy ni Sir Rins ang nakagisna nitong serbisyo habang noong siya ay nandito pa sa Pilipinas. At tanging ang katiting lamang na pagdududa ang sa kanya nooy muntik nang pumibigil. Subalit bago pa man makarating si Sir Rins sa Thailand, hindi naman biro ang kanyang naging karanasan sa buhay bago ito mabigyan ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa. Parang mistulang isang nakakaantig na teleserye. Nagsimulang kumayod sa murang edad na siyam, namulat si Sir Rins sa hirap ng buhay. Lumaki sa isang hikahos na tahanan kasama ang kanyang 10 mga kapatid at ang kanyang mga magulang. Hindi na bago kay Sir Rins ang pagbabanat ng buto upang may maitulong at maipakain sa kanyang pamilya. Unang namasukan si Sir Rins bilang houseboy para sa iba't ibang mga pamilya. Para lamang anya na may presentable siyang kasuotan, may laman ang kanyang sikmura at may bubong sa kanyang ulo na hindi natutuluan ng ulan. Ang mga pagkakataong ito ang nagudyok kay Sir Rins na mangarap makatuntong lamang sa ibayong dagat. Sa halos 13 taon nitong pagtatrabaho bago ito makarating sa kanyang kinaroroonan ngayon. Ginugol ni Sir Rins ang pagsiservisyo bilang isang guro kung saan ay una itong naglaan ng 5 taon sa public school bago pa man ito makapasok ng kagawaran ng edukasyon. Subalit sa loob ng matagal na panahong inilaan niya sa pagsisilbi sa profesyong natutunan niyang mahalin. Dumating sa puntong kinailangan nitong isakripisyo ang mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay upang maisakatuparan ang kanyang responsibilidad sa kanila. At dahil nga sa pagnanais itong makapagbigay sa kanyang pamilya ng mas maginhawang buhay, pinili nitong magtungo sa Thailand nang dumating ang pagkakataon upang subukang tuklasin at sumabay sa daluyong ng pakikibaka sa nasabing bansa. Nagpatuloy bilang isang guro. Dito na nga pinagsumikapan ni Sir Rins na maiahon ang kanyang mga minamahal sa buhay sa kahirapan. Gayunpaman may oras din na napaisip si Sir Rins. Bakit nga ba kasi ako umalis?
Subalit dala na rin ng nakagisnan nitong pamumuhay sa Pilipinas, hindi na iba si Sir Renz sa pakiramdam na mawalay ng mahabang panahon sa kanyang pamilya. Bagkus ay nagsilbi pa itong isang bagay na magtutulak sa kanya upang magpatuloy at lalong magsumikap. Matatag na nalampasan ni Sir Renz ang mga pagsubok na kanyang nakaharap pagdating sa Thailand. Mula sa pagkakaiba ng lengguwahe, sa kaugalian, sa kanyang kulay, at sa iba pang mga bagay na hindi siya pamilyar. Tiniis at nagsumikap si Sir Renz para maitaguyod lamang ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid at magulang. At gaya ng kanyang inalagaan at pinalagong hardin ay nakamit din ni Sir Renz ang kanyang mithiin. Hindi alintana ang ipinupukol sa kanya ng ibang tao o kung may mga pagsisisi noong una itong umapak sa Thailand. Para kay Sir Renz, mas importante pa rin na nasusuportahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, kaysa manatili ito sa bansa kung saan ay kakaunti lamang ang kanyang kinikita. Matagumpay na sila sa profesyong piniling nila. Ito ani Sir Renz ang pinakamasaya at hindi matatawaran na pakiramdam sa kanyang pakikipagsapalaran bilang guro sa Thailand. Ibinahagi nito na ito na ang pinakakatuparang bagay sa buhay ng mga guro. Ang makitang naabot na ng kanilang mga dating estudyante ang mga mithiin nila sa buhay. Isang forma ng sukli sa ibinigay nitong serbisyo na walang ibang kapalit para kay Sir Renz. Sa aking pamilya. Ito nga ang nagsisilbing inspirasyon ni Sir Renz sa kanyang patuloy na pakikipagsapalaran bilang isang guro sa Thailand. At kahit may ilang bagay itong namimiss sa Pilipinas, ang mga oras at araw na binibisita siya ng kanyang mga magulang at makapiling sila kahit sa panandalian lamang, ito naman ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at tibay ng damdamin sa patuloy na pag-abot ng kanyang pangarap sa buhay. At narito naman mga kabombo ating tunghayan ang ating naging panayam sa ating Bombo International News Correspondent mula sa bansang Thailand na si Sir Renz Galupo. Ali sa murang edad po na siyam, nagtrabaho na ako no, dahil sa kahirapan ng buhay. Ang mga magulang ko ikahos din at 11 po kaming magkakapatid. At the early age of 9, I worked already. Nagtrabaho na po tayo sa iba't ibang pamilya para po may damit tayo, makadamit tayong maganda, makakain tayo ng maganda, at may matutuluyan tayong hindi natutuluan po ng ulan kada gabi. So yun ang nangyari sa akin. For almost 13 years ata na nakipagsapalaran tayo, no? Para yung ang kahirapan ay mapuksahan natin. No? Kumbaga tayo na lang, ang sarili na natin ang gumawa ng diskarte kung paano natin malampasan po ang kahirapan. At saka yun, nakapagtapos tayo ng ating kursong Bachelor in Elementary Education sa tamang panahon, sa tamang oras. No? At I was actually 21 when I entered in the division in the Department of Education po. Nakapagturo din po tayo sa
Pilipinas sa public school for 5 years. Yan po. Nasa 16 years na po tayo dito sa bansang ito. At tayo po ay ulirang guro. Tayo ay guro po. Dito na lang talaga ako. Hindi na ako punta pa sa ibang bansa o karatig bansa man lang dito sa ano. Kasi ang Thailand kasi parang Pilipinas na rin eh. Parang extension lang ng Pilipinas at medyo walang masyadong diferensya no. Kumpara sa sa ibang mga bansa sa karatig nito. Malaki po ang pagkakaiba sa trabaho no, sa paperworks dito wala masyadong paperworks noon. Alam mo Bombo Oliver, wala kaming lesson plan. No? Naka lang kami sa module. Pero yung module na yun, kami rin ang gumagawa. Yan. Tapos, when it comes sa recordings naman ng mga bata, na bahala. Hindi kumpara sa Pilipinas na every now and then, meron mga supervisors na aligid-aligid. May principal ka pang kailangan mo din pakiramdaman. Yan, maraming pagkakaiba po na ang work dito ay sobrang light na po kumpara sa DepEd po. Dito naman walang promotion po. Pero ang sahod naman ay tumataas every year, no. Diyan ay nasa kontrata din po, no. Kaya mas kung halimbawa na naka-plaster na kayo, naka-establish na kayo sa DepEd halimbawa. At kumbaga ilang years na rin kayo, mas maigi na nandyan na lang kasi nga yung benefits po dito medyo wala. Wala talagang benepisyo dito, sahod lang, umasa ka lang din sa sa sahod mo, tapos yung libreng pabahay, hindi naman convertible into cash yan, tapos yan lang talaga, sahod lang inaasahan dito po. Dahil siguro sa nakikita ko na medyo that time kasi no, marami din tayong responsibilidad na financial responsibilities na maliban sa bahay na kung sino-sino pang binibigyan natin. Kaya walang natitira po sa akin. Sabi ko, ano mangyayari sa akin ito? Kaya nag-decide ako actually na mag-resign sa DepEd dahil na wala tayong yung financial stability. Tapos pangalawa, yung trabaho na sobrang ang daming ginagawa na hindi mo na alam. Wala ka ng time sa pagtuturo sa mga bata kundi magpasa na lang ng mga paperworks, no? Kaya sabi ko parang hindi ata ito ang gusto kong gawin. Kaya yon. Ang una actually plano doon, ng plano ko is mag-transfer sa Coast Guard. Kaya lang itong aking pamangkin, ang aking pinsan, meron ang asawa, ang pamangkin ng asawa niya, nagtatrabaho dito as guro. Kaya yun ang sa akin na, Prince, bakit hindi mo subukan ang Thailand? No? Kasi andyan si ate mo Emmy, umuwi. Gusto mong sumama? And during that time, nakapag-resign na po ako sa DepEd. Kaya yun, after 2 weeks preparation lang, nakalipad po tayo agad dito po. Actually, meron akong mga regrets din na nasa isip ko lang at damdamin ko. Kasi siyempre sa DepEd, stable na rin ako kung tutusin. Yes. Pero parang, kasi nung dumating ako dito, April 1, 2007, mga 3 months pa ako na nakapagtrabaho sa school ko na to. Kumbaga, nakapag-part-time ako sa mga call center dito. Nakapag-part-time ako sa mga Filipino Thai family na halimbawa nagpapalinis ng bahay nila. Yan yung mga ko dito, yung nagawa ko before ako nakapunta sa school ko ngayon. So yun parang sabi ko, bakit ba ako kasi umalis? Parang ganyan. May mga regrets talaga ako na nasa sarili ko lang. Pero sabi ko, andito na ako. Pangatawan ko na lang ito. Opo, kasi 2004 pa lang, meron na akong passport. May yung green pa lang ang kulay. Ang sa kadahilanan na gusto ko pong magpunta ng Dubai. At yun, sabi ko baka
baka hindi pagtuturo ang gusto ng Panginoon sa atin, baka baka pwede tayo sa hospitality industry. Kaya nagsubok din tayo na mag-apply pa Dubai, pero hindi siya na-pursue, hindi siya nag-successful. Actually, meron kaming negosyo dito, no, na phone shop. Meron kaming phone shop dito sa area namin. Pero ang nagmamanage na full-time na nagmamanage yung business partner ko po. So kung may time lang ako, halimbawa after school, yan, pumupunta ako sa para matulungan yung mga staff namin po. Sa aming school po, anim kaming mga Filipino at the rest mga locals na po. So far okay naman po dahil well adjusted naman tayo sa mga ugali nila. Kaya nga ang rason kung bakit hindi na ako umalis kasi ganyan eh. Kasi kung aalis ka, another adjustment na naman ang gagawin mo. Pero kung manatili ka, mas okay kasi kilala mo na yung mga ugali nila, yung mga dapat na hindi gawin, no? Yung mga ganyan po. Kaya okay na rin po, okay na well-adjusted na po tayo sa kanila po. Yung family at nanay at tatay ko lang andito na rin po nag-establish po. Dito na rin kami nag-establish na negosyo, no, ng business partner ko, kaya okay na po. Bali yung parents ko palagi naman dito pupunta, yung mga kapatid ko andito na rin, mga pamangkin ko, kaya umuwi tayo like 3 times or 4 times a year minsan kung may kailangan. Actually wala na eh, parang siyempre sa murang edad nagsapalaran na tayo. Yung mga training natin nung maliit pa ako, yung pagtira ko sa iba't ibang pamilya, parang yun yung training ko na yung miss na yan, parang hindi ko naramdam yan. Mga taon na nagpapaaral ako sa mga kapatid ko na siyempre ang pera naman dito hindi pinipiko at pinapala, no? Kailangan mo ding pagpawisan bago mo makuha ang pera. Kaya siguro yun ang pagsubok talaga na parang, no, yung mga years na yun na kailangan mong maghiram, no, makipagsapalaran sa iba para lang matugunan po yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Yun siguro yung mga pagsubok at saka yung mga ugali ng mga bata, no, noon na siyempre ang kulay natin sobrang itim tayo noon. Sinasabi nila na siguro taga Myanmar ka dahil maitim ka. Kaya sabi ko, nangangailangan kayo sa akin. No? Andito ako dahil kailangan niyo ako. No? Hindi pa man kung saan ako galing. At yan. Yan po yung mga pagsubok kasi minsan, yung mga bata kasi pag nakikita nila na parang yung itim, yung kulay kasi na maitim ay parang nila eh. Parang nindiscriminate nila agad. Pero ngayon okay na po, no? Okay na talaga ngayon. Dahil marunong na tayo mag-communicate sa kanila ng kanilang lingwahe. Kahit sa pagbasa po. Tinuturo ko ay conversations, no? Pero more on technical terms po ito. Kasi yung mga estudyante ko, ang mga kurso nila ay building construction, electronics, power electricity, at saka auto mechanic. Kaya kailangan mo alamin yung mga technical terms na ginagamit sa lahat ng mga departamentong ito para po matuto sila, no, sa mga terms na yun po. Siguro yung feeling na mga professionals na yung mga estudyante mo, no, na minsan pumupunta ka sa mall tapos may magkalabit sa iyo na ganyan nasa likod mo, or minsan ihahag ka na lang diretso na naka-uniform na sila, no? Parang yung fulfillment na yon, no? Parang walang kabayaran, no? Miserable siya, yung feeling na sobrang kang happy para sa kanila dahil siyempre nagtagumpay sila po sa kanilang mga mitiin sa buhay. Kahit na sa Pilipinas din, marami na rin tayong mga estudyante na nagtuturo na rin, no, sa mga schools, no, na inalisan natin. Yun yung feeling, yun yung siguro yung fulfillment ng isang guro, no, na makita na maayos ang buhay ng kanilang mga estudyante, naging estudyante po. Medyo malaking adjustment po ang
nagagawa natin dahil siyempre zero English po sila. Mm-mm. No, kailangan nating kumbaga kung hindi sila matuto na madali, no, na lengguwahe na nais mong silang matuto, Mm-mm. siyempre kailangan mo matuto ng lengguwahe nila Oo. para sa gayon ay maihatid mo yung serbisyo na gusto nila na sa madaling paraan po. Actually, so far, wala akong na-miss, no? Kasi nung nakaraang mga araw lang, no, mga Pinoy goods dito, ang dami-dami, oh. Mayroon kaming Graham na nasa ref actually. Kaya, Oo. kumbaga yung mga ganyan, when it comes sa pagkain, wala akong nami-miss. Siguro sa mga tao, no, na mga naging close ko dati, no, na more than 30 years na or 20 years na hindi nagkikita. Parang yun siguro yung mga pagkakataon po, no, na gusto kong balikan at gusto ko silang makasama, no, kahit makabanding na po. When it comes to tourist attraction kasi mas lamang ata dito dahil siyempre no, ang Thailand ay napabilang sa top 5 no, countries na binibisita talaga ng mga turista every year, no. Mm-mm. So, yung mga beaches, halimbawa, meron din dito. Waterfalls, meron din dito. Kaya parang wala ka na rin hanapin actually. Dahil ang rason naman talaga kung bakit tayo andito dahil sa pamilya natin. Mm-mm. At kung paano natin sila matulungan, no? Na lahat tayo ay makaahon sa hirap. Siguro yun ang pinaka inspirasyon po natin, no, ng bawat OFW kahit sa mang bansa sila. Siguro yun yung pinaka mga tao na pinaka inspirasyon, no, para magpursige po sa buhay. Ang Bureau of Immigration ay dagdag na naman ng mga lintuntunin sa mga biyahero na lalabas ng bansa, no. Well, in fact, no, yan yung problema ng ating mga kapwa Pilipino na gustong tumungo dito at magtrabaho. Dahil ang Thailand po ay hindi nagbibigay ng job orders, no. Kaya kailangan talaga magtungo sila muna dito at maghanap, no. Kaya ang mangyayari yan, kailangan magturista ka muna dito at dito ka na maghanap. Sa ating effort po na makatulong sa ating kapwa, no, mayroon tayong binuong GC actually na yung mga aspiring po, no, aspiring teachers from the Philippines na gustong magturo dito ay natutulungan po natin. In fact, na next or 2 weeks may dalawang kababayan tayo na pupunta din dito, no, para maghanap ng trabaho. Actually, every week ko dati may dinadala ako dito, no, para makapagtrabaho. At siyempre before natin sila dinadala dito, hinahanapan na natin sila ng school, no, para pagdating na lang nila dito, mayroon na silang trabaho. Pero so far ngayon medyo mahirap ang Bureau of Immigration Lutsan. Medyo mahigpit masyado kaya na parang na ako. Yung stress level ko pag nagdala ako ngayon, parang hindi na parang mababaliw na ako. Sabi ko, wag na lang. Kaya yung mga gusto pong magpatulong sa akin, sabi ko mag-join na lang kayo sa GC at sa gayon ay maturuan kayo ng inyong gagawin kung ano ang dapat nyo gawin para malutsan po yung immigration. Ang buhay ay tulad ng gulong, no? Kaya kung ngayon ay mahirap kayo, magpursige lang po tayo sa buhay. Kasi tulad nyo, mahirap din ako. No? Yung bahay namin parang sagingan. Pag umulan, lahat basa. Pero nagpursige po tayo sa buhay. No? Huwag lang tayo umasa sa kapwa natin. Huwag lang tayo umasa sa panalangin. Manalangin tayo na may gawa. Dahil kung manalangin tayo na hindi tayo kikilos, wala yung resulta na magaganda. Kaya kailangan po natin gumawa ng paraan para Diyos na lang po bahala sa kulang, no? Yan po ang mensahe po natin sa lahat na tagapakinig po at sa mga netizen po na naka-online po. Binabati ko yung pamilya ko dyan sa Cabancalan City, sa parents ko.
magandang hapon po sa inyo. And of course, sa ating mga kapatid sa Iloilo City, sa ating mga staff dyan sa Rizal, sa San Jose, San Jose Rodriguez, no, sa Montalban po. No, maraming salamat at sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon at yan, mag-iingat po tayo at God bless everyone po. Tunay nga mga kabombo na iba ang kayang isakripisyo at tiisin ng isang anak bilang sukli sa kanyang mga magulang. At ang mga ganito nga kaparaanan ng pagpapakita ng suporta, pag-alalay at pagmamahal sa mga mahal sa buhay ang mahirap suklian at mapapawi lamang ng kahit kaunting oras sa kasama o kapiling. Ang mga mahal sa buhay ng isang anak na ang tanging nais lamang ay maiahon ang pamilya sa kinamulatang karalitaan. Subalit kung may isang bagay man na bagamat ay hindi tayo nakatitiyak sa kahihinatnan, ito ay kahit na ano pa mang pagsubok ang dumating sa ating buhay, ano man ang pangarap na nais nating makamit, at kahit gaano pa kalayo ang inaasam-asam na tagumpay. Tunay nga naman mga kabombo na hindi kailanman hadlang kung saan tayo nagsimula, kung gaano kakarampot ang mayroon sa atin. Pagiging matatag, mautak, masipag, masigasig at ang paniniwala sa ating sarili at ating kakayanan. Kung hindi natin susubukan, paano nga ba natin malalaman na kaya natin? Sa bawat pagkumpas ng daluyong na minsan ay pinadadapa tayo, sa bawat pagkakataong nahahanap natin ang ating mga sarili sa ating tuhod, huwag sanang mawala ang ating tiwala sa may kapal. At lagi nating isiisip na walang bagay ang hindi natin kakayaning malampasan hanggat naniniwala tayong kaya nating tumayo sa sariling mga paa. At yan mga kabombo, atin namang natunghayan ang natatanging kwento ng makikipagsapalaran ng ating tampok na Bombo International News Correspondent na sana ay hindi nyo lamang maging inspirasyon, subalit maging kapupulutan din ng aral ng mga nagnanais din nating makipagsapalaran sa ibayong dagat. Sumayin yung ating segment na Buhay sa Ibayong Dagat at muli kami ang inyong nakasama, Bombo Laila Di Guzman at Bombo Stephanie Ang. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Good morning, Philippines!